Praise the Lord, mga minamahal. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at karangalan sa ating tagapagligtas na mahal na Panginoong Hesukristo, dubling paggalang sa ating beloved parents in the Lord. Ating inaalala ang mga pinagpalang aral at turo ng ating minamahal at iginagalang na Pastor Evangelist Wildy E. Almeida at mahal na Pastora mahal na Assistant Pastor Lina si Almeida. Pagbati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, mahal na mga kapatiran at mga baguhan. Magandang hapon po sa bawat isa sa atin mga minamahal. At sa hapong ito mga minamahal, muli ko rin pong sasarawain ang buhay ko noon bago ko palang makilala ang mahal na Panginoon mga minamahal. Dahil talaga pong sa tuwing binubulay-bulay ko po ang aking buhay, na re-realize ko mga minamahal na talagang ang mahal na Panginoon mga minamahal ang nagtatrabaho sa buhay natin mga minamahal. Hallelujah. 1990 mga minamahal nang masib po kami sa gawain na ito mga minamahal. Ako lang po ang dumadalo pero dalawa po kaming nasave, yung aking beloved husband mga minamahal. Dahil alam talaga mga minamahal ng ating mahal na Panginoon na kung ano ang magiging buhay ko kung hindi ko po kasama ang aking beloved husband mga minamahal. Kaya po nang magpabautismo po kami, sabay po kaming nabautismo ng aking beloved husband mga minamahal. Simula noon mga minamahal, para sa akin minamahal, parang grabing kagalakan mga minamahal. Oo na riyan na hirap sa buhay mga minamahal sa totoo lang. Pero yung kagalakan mga minamahal, yun po ang nangingibabaw. Yung kagalakan ng aking paglilingkod sa mahal na Panginoon. Dahil since mga minamahal na ipanganak ako, doon ko lang po na ramdaman yung kagalakan mga minamahal na. Hindi ko maipaliwanag na kagalakan mga minamahal dahil sa kabila ng marami naman po akong problema, maraming alalahanan sa buhay, pero masaya ako mga minamahal. Kaya hindi ko po talaga maipaliwanag mga minamahal. Kaya nagpatuloy po kami hanggang sa dumating po yung 2 taon mga minamahal na magkasama kami ng aking beloved husband, 10 ng aking mga anak, 5 pa lang po yung anak ko that time mga minamahal. Grabe po talaga, kagalakan. Basta wala pa akong inisip, aalis kami sa bahay na nagkapilang po kami, uuwi kami, wala kaming pagkain. Gabi na mga minamahal dahil natatapos po yung gawain dyan sa dako ng Tigaon, minsan alas 4, alas 5 mga minamahal. Ganyan po. Kaya pag uwi namin dito mga minamahal, gabi na, wala pa kaming pagkain mga minamahal. Pero hindi ko yun inisip mga minamahal. Basta ang inisip ko mga minamahal, masaya ako habang kami dumadalo. Yun lang po ang inisip ko mga minamahal. Hallelujah. Dumating po ang time na sabi ng aking beloved husband, hindi na raw po siya maglilingkod, maghanap buhay daw po siya para sa pangangailangan namin. Hallelujah. Hindi ko na po siya napilit mga minamahal na dumalo pa. Tumigil po siya sa pagdalo mga minamahal. Ako na lang mga minamahal, pati yung mga anak ko. Sa kabila ng ganyan mga minamahal kalagayan namin. Patuloy po ako naglingkod dahil sabi ko, mahal na Panginoon, ngayon ko lang ito naramdaman. Ngayon lang kita nakilala. Sabi ko, mahal na Panginoon, baka wala nang ibang oras pa, mahal na Panginoon. Baka wala na pong ibang darating pa sa akin ganito. Pakiramdam ko po talaga, ito lang talaga mga minamahal. Kaya nagpatuloy po kami, kabila ng grabing kahirapan hanggang sa nagsipaglaki yung mga anak ko. Akala ko mga minamahal, ang paglingkod, ganun lang, dadalo ka, uuwi ka, naramdaman yung banal na presensya hanggang doon lang. Hanggang sa patuloy ko pong pagtuloy na pagdalo, yung po talaga, ako po talaga, mahilig po talaga akong makinig ng mga preaching, mga pangangaral, lalong higit sa mga patotoo, mga minamahal. Patuloy ko po yung pinakikinggan kasi yung mga pinakikinggan ko dyan, mga minamahal, ina-apply ko yan sa sarili ko, mga minamahal. Ganito pala ang pagiging Kristiyano, dapat pala ganito ako, dapat ganyan ako. Ganyan po yung pinagsumikapan ko po yung gawin, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Ang ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Sa tuwing magsumikap na, sundinan ko yung kanyang kalooban, mga minamahal. Ipagkakalo mo po yan sa iyo, hallelujah. Mga desire ng puso mo. Dahil ibibigay yan sa iyo, mga minamahal, sa tamang panahon. Hallelujah. At
Nung tumigil po yung aking beloved husband sa dalo mga minamahal. Nandoon na po yung kalbaryo ko mga minamahal dahil nagagalit na po siya. Bakit daw? Ang sinusunod ko daw po, yung preacher. Doon na lang daw po ako tumira kasi doon daw po ako sumusunod. Hindi daw po ako sumusunod sa kanya. Dahil ang gusto niya mga minamahal, hindi pa ako dadalo. Hindi ko po yung kayang gawin. Dahil sabi ko, mahal na Panginoon, kay tagal kitang hinanap. Kaya nakita na kita, hallelujah! Natagpuan na kita dito, hallelujah! Hallelujah talaga. Napakabuti mga minamahal na ating mahal na Panginoon. Yeah. Minsan pinagbabanta niya po akong sasaktan. Sabi ko, hindi ako takot sa mga pananakit mo. Hanggang sa sinabi niya, maghiwalay na lang daw po kami. Hallelujah. Sabi ko, okay lang. Kahit anong gusto mo gawin mo. Total nakilala ko ng Diyos na buhay na aking pinaglilingkuran. Totoo at buhay, makapangyarihan. Kaya niya kaming buhayin, kaya niyang ibigay lahat ng nais ko. Sige, yung gusto mo gawin mo, basta sa'yo manggagaling. Sabi ko pong gano'n sa aking beloved husband. Ngayon mga minamahal, patuloy po kaming ganyan mga minamahal. Ang ginagawa ko mga minamahal kasi palala na po ng palala. Pag tuwing uwi po ako, pagtatabuyan niya ako, ba't ka pa umuwi? Doon ka na lang kay Brother Ed mo. Doon ka. Huwag ka nang umuwi dito. Sabing ganun po sa akin. Wala lang po ako. Sige lang po ako. Ang ginagawa ko noon mga minamahal, Biyernes ng umaga, punta na po ako sa dako ng Tigaon. Ang overnight niya yung mga minamahal gabi pa. Pero umaga pa nandoon ako. Dahil mag-aayunan na po ako niya. Nag-umalis pa ako, kumain pa ako. Wibis ng gabi. Kakain uli ako niyan mga minamahal. Linggo ng gabi mga minamahal. Absolute talaga yan mga mahal. 3 days talaga yan absolute mga minamahal. Ginagawa ko. Weekly yan mga minamahal. Wala pong tigil. Sa loob ng taon ang binilang mga minamahal, ganyan palagi ginagawa ko. Pero dahil po sa tayo tao lamang, minsan po dumarating din po talaga sa atin na meron mga panghihina. Pero palagi ko pong dinadaing sa ating mahal na Panginoon. Sabi ko, mahal na Panginoon, alam mo pong hindi ko kakayanin ang mga bagay na to kung wala ka. Kaya hinihingi ko po talaga sa Kanya, panatilihin mo pa ako, Ama, sa iyong mga kamay. Hallelujah. Kaya grabe po talaga ang pag-ibig ng ating mahal na Panginoon. Kahit minsan hindi niya ako mga minamahal binitawan. Kung saganang akin talagang hindi ko po kaya mga minamahal. Dahil lagi pa akong isang ama at ina ng tahanan. Dumating ang taon mga minamahal, 1998 mga minamahal. Na-stroke po ang aking beloved husband dahil sa sobra niya pong pagpahirap sa akin mga minamahal. Talagang pinaalalahanan siya ng ating mahal na Panginoon na paralyzed po siya. At simula noon mga minamahal, hindi na po siya nakapagtrabaho. Nawalan po siya ng lakas. At yun na po ang naging dahilan para tuloy na po siyang nagkaroon ng karamdaman mga minamahal. At simula noon mga minamahal, 1998 mga minamahal, talaga pong ako na po ang tumayo bilang ama't ina ng tahanan. Napakahirap mga minamahal. Pagpalaki ng mga anak ko mga minamahal, sabi ko, mahal na Panginoon, gusto kong sundin yung sinasabi sa pulpito na mga ngaral mo na, serve God with all your heart, with all your strength, and with all your soul. Sabi ko, paano ko pa ba ito magagawa? Sa araw, mga minamahal, naghahanap ako ng pangangailangan namin. Nakakausap ko lang po siya, mga minamahal, sa gabi, sa madaling araw na aking pagpupuri. Pero dyan, ikinukumport niya ako, mga minamahal. Hallelujah. Hindi niya inalayo sa akin ang kanyang banal na presensya. Madaling araw, pinupuri ko na siya, mga minamahal. Hallelujah. At yun lang pang nagbibigay lang ka sa akin. Hallelujah. Upang huwag akong bumitaw. Hallelujah. Napakabuti ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Hindi po madali ang paging Kristiyano, mga minamahal. Time na grabing karamdaman mga minamahal. Taon ang binilang ko mga minamahal, nagdudura ako ng dugo, grabing ubo, grabing payat. Mga minamahal, hanggang sa
dumating po ang panahon na sabi ni Brother Johnny, mga minamahal, sis, baka pwede kang tumulong doon sa dako ng Catanduanes para magluto ka doon sa trabahador. Sabi ko, opo, Brother Johnny. Sa kabila niya, mga minamahal, yung mga anak ko dito nag-aaral, walang maiwanan kasi yung beloved husband ko, mga minamahal, mahina yung katawan niya. Pero umuha ako, mga minamahal, sabi ko, opo, sasama po ako. Kami po ng aking anak, Brother Jiban, mga minamahal, umisti po kami doon ng medyo matagal-tagal din po, almost 1 year, mga minamahal, nandun kami. Hanggang sa after po naon, yung mga anak ko pang iba, mga minamahal, ng bakasyon po, pinadala pa rin doon ni Brother Johnny. Sabi niya, dito muna yung mga anak mo para hindi mo iisipin na uuwi ka. Kaya pinadala doon, mga minamahal, yung mga anak ko. Nandoon po kami, mga minamahal, at doon po nag-umpisa, mga minamahal, na itinuro sa akin ng mahal na Panginoon ang mga bagay-bagay, mga minamahal. Lahat, grabe, mga minamahal, na ginawa sa akin ang ating mahal na Panginoon doon habang nandun kami, mga minamahal, na kulang-kulang 1 taon, mga minamahal, ginampanan namin ang isang manggagawa, hindi man kami karapat-dapat dahil sino naman po kami, hallelujah. Ginampanan po namin yan doon dahil wala pong mga manggagawa. Pero kinabagan po kami ng mahal na Panginoon na ipadala doon. At doon po talaga ako, mga minamahal, tinuruan ng mahal na Panginoon. Ng maraming bagay, mga minamahal, ang tinuro sa akin ng mahal na Panginoon. Kung paano maging manatili sa kanyang kamay, kung paano. Basta marami, mga minamahal, hindi ko na po isa-isahin. Grabe po, mga minamahal, ang mahal na Panginoon. Hanggang sa makabalik po kami dito. At yung pangarap ng aking mahal na anak ni Jiban, mga minamahal, na makapag-aral. Matagal na po siyang nagsabi sa akin mag-aaral siya, pero sabi ko sa kanya, sino ako para magpaaral sa iyo? Wala akong kakayanan, wala akong pera, sa mahal na Panginoon ko humingi. Dahil siya lang ay may magagawa para sa iyo. Nung pag-uwi po namin galing ng Birak, nagsimula na po siyang makapag-aral. Prinubide lahat ng mahal na Panginoon ang pangangailangan niya, mga minamahal. Hanggang sa namatay po yung aking beloved husband, nawala na po ako wala na po siya, mga minamahal. At doon po nag-umpisa, mga minamahal, na ibinuhos ng mahal na Panginoon mga pagpapala, material, physical, spiritual, mga minamahal na pagpapala. Pinagpala kami lubusan ng mahal na Panginoon dahil yung mga anak ko ginamit niya bilang mga instrumentalist, mga aawit. Grabe, mga minamahal, napakabuti ng Diyos. Hindi niya man kami, mga minamahal, pinagpala sa mga material na bagay, sa mga financial, mga minamahal. Hindi niya po kami pinagyaman, pero ang kayamanan natin na aming tinataglay sa mga panahong ito, mga minamahal, simula 1990 hanggang ngayon, mga minamahal, ang kanyang pag-ibig, mga minamahal, na nanatili sa aming puso, mga minamahal. Yan po ang napakalaking kayamanan na pinagkaloob sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Walang kapantay na kayamanan, mga minamahal, walang katumbas, mga minamahal. Hindi man po kami karapat-dapat pagkalooban ng ganyan. Pero ang mahal na Panginoon, siya lang po ang nakakaalam ng lahat. Hallelujah. At pinasalamatan ko rin, mga minamahal, yung pong preaching ng ating beloved Brother Roland, nung nakaraang Friday po yata yun. Naalala ko, mga minamahal, yung pong sinabi niya na, yung binasa niya po sa banal na kasulatan na, bago pa tayo humingi, bago pa tayo tumawag, sinagot niya na yung kahilingan natin, dahil alam niya po yung kahilingan natin. Nangyari din po yan sa akin, mga minamahal. Nung pong nakaraang linggo, mga minamahal, sabi ko, wala palang budget yung dalawa kong college, mga minamahal. Walang budget, kahit man lang. Yung pamasahe pa, tapos yung pang gas, mga minamahal, at yung baon nila. Wala na po pala, sabi ko, wala pala silang budget ngayong linggo. Inisip ko lang po yan. Kinagabihan, mga minamahal, nang natulog ako, mga minamahal, hindi ko pa alam kung bakit nagising po ako dahil sa katin ng kamay ko. Kinamot ko po ng kinamot yung kamay ko, pero parang may pumasok sa akin, mga minamahal, habang kinakamot ko yung kamay ko, sabi, may darating kang pera. Hindi ko lang yung pinansin, mga minamahal. Natulog uli ako, mga minamahal. Kinabukasan, mga minamahal, habang naglalaba po ako, sabi ng may tumawag po sa cellphone. Sabi ng aking mahal na anak, Ma, hinahanap ka ni Ate Marie Chris. Sabi ko, bakit? Ewan ko. Kinausap ko, mga minamahal. Nagpapalakad po siya ng kanyang baptismal at yung kanyang Form 137 dito, mga minamahal,
salog, mga minamahal. Pinadala niya po ako ng 2,500, mga minamahal. Napakabuti ng Diyos, mga minamahal. Ganyang kadakila ang ating mahal na Panginoon. Sabi niya, pakilakad mo naman yung ano. Magkano lang naman po yung gagastusin doon? Ngayon, mga minamahal, after po noon, bilang Kristiyano tayo, mga minamahal, yung sobrang pera, sabi ko, ibabalik ko sa kanya, baka isipin na niluloko ko siya. Tumawag po ako. Sabi ko, Chris, padalhan mo ako ng GCash number kasi ibabalik ko tong sobrang pera sa'yo. Sabi niya, yung pinadala ko, yung sobra niyan, sa'yo na lahat. Sabi ko, napakabuti ng Diyos, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Kaya nagkaroon po ng budget yung mga anak ko. Kaya purihin ang ating mahal na Panginoon. Walang hanggang pasasalamat, mga minamahal. Walang katapusan na pagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Walang kapantay, mga minamahal, ang kanyang pagmamahal. Kaya ang lahat ng kapurihan at ang kapasalamatan, tangis ating pinakamamahal na pa Jesus lamang.